Guys, it's me, Bana, and welcome back to my channel. So, episode 4 na po tayo ng ating research adventures. For this video, ako lang po muna mag-isa kasi ipipick up ko po yung mga samples namin sa UP. Tas kahapon po kasi kami nag-drop ng samples and ngayon tapos na raw po. So ngayon kasama ko si Papa, papatingin na. Pogi yun. Tapos ngayon dadaanan muna namin si Angelica kasi nasa kanya po yung resibo ng mga samples and kailangan. Ayun, malapit na kami sa bahay ni Angelica. Shout out again. Hi! Hello! Thank you! Thank you! Ingat! So, ayun. Nakuha na po namin yung resibo. Kay Angelica. Ito siya. Ay, baliktad. Ayan, ayan. Ayan siya. Tapos ngayon, papunta na po kami sa UP. Update ko na lang kayo pag nandun na kami. Nandun na po ako sa Institute of Chemistry. And kukunin ko na lang yung samples. Kasi parang walang tao. Pagod ako. Wala palang tao. Ay, good morning po. Open na po ba sila ngayon? Ano na yan? Ano po, ipipick up lang po yung samples. Yung nagpa-test. Opo, kahapon po. Opo. Wait lang ha. Sige po. Nagbibigay ka. Sige po, thank you po. One shift later. Pasok na po ako sa office and iniintay ko na lang po si sir na kunin yung cellphone niya kasi ililipat po dito yung copy ng video na process ng rotary evaporation. And ayan po ang aming sample. Pala yung binidyo ni Sir Joel na process ng rotary evaporation and yung parang setup nila sa lab. As you can see, ayan po yung setup ng kanilang laboratory. And si Sir Joel na lang po yung nag-record kasi sila lang po yung allowed dun sa loob. And meron po silang rotovapor which is composed of distillation flask, a motor of variable speed, and solvent recovery flask kung saan dun po napupunta yung nakukuhang solvent po. And then they also have condenser and heated oil bath. Bale, yung sample po na yan, hindi po yan sa amin kasi tapos na po yung sa amin. Pinapakita lang po kung paano po yung mismong process ng rotary evaporation. At ito naman po yung sa samples namin. Bale, ang unang ginawa is nilagyan ng liquid yung round bottom flask. Tapos, inilubog siya sa water bath. Pero hindi yung lubog na lubog talaga. Tapos, iintayin lang na mag-evaporate yung solvent hanggang sa may mabuong liquid or pwede rin naman solid. Yung nabuo na yun na po yung purified form. So ayun, update lang. Hindi na ako nakapag-video nung palabas kami ng UP kasi umuulan. Ayan o, it's raining. Tapos ayun, yung chemicals pala, may nagbigay sa amin ng chemicals, si Ate Cyril. Shout out Ate Cyril. By the way, ito pala yung samples namin. Ayan, naka-plastic siya. Dalawa yan. Yung nilagyan namin ng ethanol, yun din yung nilagyan ng mga natirang samples. Tapos, problema lang, slight problem, kasi masyadong maraming tubig yung sunflower. Masyadong maraming tubig yung sunflower, kaya onti or wala talaga silang nakuha. Yung nakuha lang nila is yung ito. Ayan lang yung nakuha nila kasi walang parang nabuong katulad nito Ito sa peanut. Sa peanut siya. Ayan, ito yung sa peanut. Sa peanut meron kasi onti lang yung water content niya. So sa sunflower, madami daw tubig and kailangan pang i-freeze dry. Para matira na lang is yung mismong gagamitin namin na katulad nito. That's all for this
video. I hope you liked this video, and if you did, kindly hit that like button and don't forget to subscribe. And click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aming research adventures. Ayun lang, see you in my next vlog!